decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. Hello, good afternoon po ulit. Welcome back to our chapter 2 ng Preparing for Victory Weekend, and now we're talking about the storm-proof life. As we continue, let us read in Matthew chapter 7 verse 24. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. So, as we see, yung pag-usapan natin is storm-proof life, and yung verse na binasa natin, it speaks about nung life natin na as a believer, as a Christian, as a new people na nag-start na tayo mag-put ng faith natin kay Christ. This is something na very important for us. Kasi nung life naman natin hindi ibig sabihin naging believer tayo o follower tayo ni Christ is wala na tayong haharapin ng mga trials, mga challenges sa mga buhay natin. But there are things na meron pa rin po ito. Hindi tayo, kumbaga nga sabihin, hindi tayo water resistant o problem resistant na hindi tayo dadapuan ng mga problema. Dadapuan tayo ng problema at mga trials sa mga buhay natin. Kaya nga po itong verse na to, it's very important. So hopefully nabasa nyo na rin nung sinabi dyan sa Matthew chapter 7, 24 to 27. That's a parable ni Jesus Christ, or nagbigay siya ng sample na kapag dumating nung storm and waves na magka-crash doon sa isang house, it will show kung saan siya kung saan nung foundation niya, whether it's in the rock or in the sand. Kasi pag dumating ng storms, doon sa bahay na naka-stand sa rock, kahit may storm at wind and waves, hindi siya nagigiba. Hindi katulad na nasa rock, dumating ng storm and waves, nag-crash siya talaga. There's a great crash. So as for us as a believer, dito rin makikita nung foundation natin. As a believer nga, sabi nga natin, there will be problems and challenges that we will face. And as the Word of God, that's our foundation ng salita ng Diyos sa mga buhay natin, nung relationship natin kay God. So very important yan. Kasi even Jesus Christ tell us na makikita ng foundation natin if we will do nung work ni God or nung word ni God, kung susundin natin siya. Kasi pag hindi talaga natin finalo o sinunod nung word ni God, there will be a great crash sa mga buhay natin. Kaya nga, very important din sa atin as a believer nung having a time and devotional para sa time natin kay Lord, reading and studying the Word of God, kung paano natin siya ma-apply sa mga buhay natin. So again, as we talk about this storm-proof life, makikita lang natin na important din dyan very important din na may kasama kayo sa inyong walk, na may nagme-mentor sa inyo, may nagko-coach sa inyo, especially pag bago lang tayo sa pagbabasa ng Bible natin. I pray and I hope na tayong lahat meron tayong someone to help us out para maintindihan natin ng word ni God, at syempre no encouragement na yun sa mga buhay natin, na encourage din tayo na i-apply sa mga buhay natin ng salita ng Diyos. So I guess that's the main topic on the storm-proof life sa mga buhay natin, as we obey and follow nung word ni God sa mga life natin, as we face nung challenges, trials sa mga buhay natin, sa mga problema sa buhay natin. We will have strong foundation if we will obey, keep on obeying ng word ni God sa mga buhay natin. Again, maraming salamat po. See you on the next topic. To follow Jesus